Breaking news po mga kababayan. Nako po, itong Korte Suprema sumabog po. Impeachment laban kay Sara Duterte, binasura na muli. Sila Trillanes, BBM, De Lima, Hontiveros, Pinkilista, Tototista, nag-iyakan pati mga kongresista. So ngayon mga kababayan, ipapaliwanag po ni Attorney Neil Abayon. Bakit nga ba binasura ng Korte Suprema? Kasi yung salita doon, English pati ako nahirapan na intindihin. Ang naintindihan ko lang yung unconstitutional, yung labag po sa saligang batas, yung labag po sa saligang batas yung kinaso kay BP Sara. So ngayon po, ano ba talaga ang tunay na dahilan? Bakit binasura muli ng Korte Suprema ang impeachment laban kay Sara Duterte? Ito po si Attorney Neil Abayon. Magaling po ito mga kababayan. Suportahan po natin at ipapaliwanag po letra by letra. Malacanang nataranta po. Nako po mga kababayan, nag-iyakan. Pati si si Attorney Conti naiyak na. Sila Anticler naiyak. Lahat po ng mga tangalista, bobolista, pinkilista, mga dilawantista, yari na. Ito po mga kababayan, maraming iiyak dito. My fellow taong bayan, mga kasimor ko, at ngayon po papag-usapan natin yung ending ng 2025 impeachment po ni Vice President Sara Duterte. At kaya ko po nasabing ending is because yung Supreme Court en banc, naglabas na po sila ng decision nila in relation dun sa motion for reconsideration na final kung saan gusto sana pabaliktarin pa yung last decision nila declaring as unconstitutional yung articles of impeachment po against VP Sara. Okay, so i-discuss ko po sa inyo ngayon ano yung mga key highlights na nakita ko dito sa decision na to, and then yung mga possibilities din po come February 6, 2026, and then kung pwede ba i-refile ulit yung same na impeachment complaint, meaning same grounds tungkol sa confidential funds, kung pwede ba yun ulitin despite na na-declare as unconstitutional siya previously. And i-explain ko na lang din po kung ano na yung magiging rules of procedure ngayon. Kasi dati po yung landmark case is the Francisco case. Ngayon po yung landmark na is the Duterte versus HOR case when we talk about impeachment. Okay, so yan po ang magiging discussion natin for today. Okay, so i-discuss ko lang din po kung ano na talaga yung epekto nitong decision dun sa naka-archive pa sa Senate na articles. So like what I stated po in this post of mine, mere scrap of paper na talaga yung nandun pa na tinago or in-archive nila sa Senate. Okay? And the reason po kaya ako nasabing mere scrap of paper yan kasi yung declaration dito, unconstitutional, void ab initio, yung articles of impeachment, meaning from the very start, void na siya at unconstitutional. At pag ganun po kasi yung decision ng Korte, like what I discussed po in my previous video, is that wala pong karapatan na na-establish or wala po talagang legal value or legal consequences na mag-emanate from that document. Wala po talaga yun siyang bisa. So parang naging ordinary paper siya. Kaya ako po nasabing mere scrap of paper. Okay? And then yung isa pa pong iti-take note din natin dito is yung mga proceedings po na nangyari sa Senate. Kasi may nakita po tayo, di ba, pag-akyat, may nagkaroon po ng sessions, hearings, debates between our senators, lalo na po nung pinapag-usapan na nila yung forthwith, yung archiving, yung dismissal, yan, so on and so forth. So in the legal point of view po, lahat ng nangyaring yun ay parang hindi talaga yun nangyari. Kasi yun nga po, yung pinagbasihan nila, kaya sila nag-convene is a mere scrap of paper. Therefore, they never acquired jurisdiction or wala po silang authority para mag-convene as a Senate trial court. Ayan mga kababayan, mas maliwanag po ito. 'Di ba? Mas maganda kasi syempre Tagalog na yung pagkakapaliwanag ni Attorney Neil Abayon. Ituloy pa natin ayun, the Supreme Court en banc has denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives which sought to reverse the court July 25, 2025. Nako po, tuloy natin. So kung ako po ang tatanungin ninyo, in a sense po, or kung sa Tagalog pa, parang naging movie or teleserye lang yung mga nangyari dun sa Senate in relation to this impeachment complaint. Okay? At kaya ako po nasabing
in a sense or parang naging movie or teleserye lang yung proceedings doon. Kasi I'm assuming naman kayo po naaliw kayo or na-entertain kayo nung ginanap, 'di ba? Yung mga proceedings na yon. It was something na natuwa po tayo at may natutunan tayo. Pero kaya ko po nasabi na in a sense or parang naging movie lang or teleserye kasi yung Senate naman po, alam naman natin na hindi talaga yun siya for entertainment purposes. It is mainly for public service and for legislative purposes mainly. And kaya ko lang din po in-emphasize yan kasi baka isipin nyo, iniinsulto ko yung Senate, ginawa kong pang-entertainment. Pero again, hindi po ganun yun. But because of everything that is happening in our government, in our Senate, nagiging ano na rin siya in a sense nga po, para na lang movie or teleserye. Kasi naaliw or na-entertain po tayo when we observe or watch these proceedings. O, di ba mga kababayan, naaliw din ako kay Senador Tito Soto at Pinky Soto, Ping Lacson. Di ba mga kababayan, yan yung mga nakikipagdebate na kumukuha pa sila ng mga abogado nila na nagpapaliwanag sa kanila para maintindihan nilang batas na may mga sinasabi laban sa Korte Suprema na kailangan daw baliktarin. Dapat daw maliwanagan ang isipan ng Korte Suprema para ituloy, ibalik, wag ibasura ang impeachment. Kaya dito mga kababayan, nasupalpal sila ngayon. Itong mga senador na ito na bending the law, na nagsusulong ng impeachment, sila Kiko Pangilinan, Hontiveros, De Lima, lalong-lalo na yung si Trillanes, talagang iyakan dito. Mga kababayan, kasi talagang pinagkaisahan nila si Sara Duterte. Mula sa paninira hanggang sa confi na talagang pinagkaisahan ng congressman, 215 na pirma na kanilang pinagkaperahan na ginawa nilang negosyo na may mga bayad-bayad pa. Kaya ngayon mga kababayan, matamlay ang kongreso ngayon. Dahil walang budget, walang katsing-katsing. Naku po, iyakan na. Malacanang taranta na dito. Tuloy natin. Diba? So I'm sure kayo po, the ordinary members of the taong bayan, tayo po pala, magkakasama tayo kasi pare-parehas naman tayo, ay na-enjoy po natin yung mga Senate proceedings, may it be for entertainment purposes or for educational or legal purposes. Okay? But again, emphasize ko lang po parang lang or in a sense lang siya na naging entertainment. Hindi ko po sinasabing pang-entertainment talaga yung Senate. At emphasize ko lang din po yan kasi alam nyo naman yung panahon natin ngayon, di ba? Medyo basta yun na po yun. Mag-see-more na lang po kayo or kayong na bahala mag-formulate in your mind. Okay, so anyway po, yan lang yung masasabi ko as to this. Ngayon po, punta naman tayo sa next question natin. Introducing ClickUp Ayan Super po, Agents, mga the kababayan world's ko. first Nako AI. po, mga kababayan. Talagang yung mga dilawan dito, iyakan na lang, mga kababayan. Wala nang magagawa mga ito. Nako pa. Thank you, Supreme Court. Lilipad na naman ang aming agila ng Dabawenyos. Mabuhay si Inday Sara. Finally po, nakamit natin through Supreme Court ang dapat nating mapakinggan. Truly God is watching us through our Supreme Court. Praise and glory be your name. Ayan mga kababayan ko. Alam niyo yung mga ang Korte Suprema, hindi po napapasok ng hindi po napapasok ng mga demonyo. Hindi rin napapasok ng mga buhaya, ng mga mafia, mga kababayan. Kaya ngayon, masaya ang taong bayan dito. Kaya panoorin pa natin ang paliwanag ni Attorney Nila Bayon. Una po nating titingnan dito na gusto ko pong i-emphasize sa inyo is the fact that this is a unanimous decision po by all the Supreme Court justices who participated in the decision making nito. So when you say unanimous decision po, ibig sabihin yan, lahat ng justices na involved bumoto in favor or same po lahat nung mindset nila, which is to dismiss and end this case already with finality. So dito po sa page 49 out of 50 of this decision, all the justices po na nag-participate concurred dun sa sinulat na decision ni Senior Associate Justice Leonen kasi siya po yung ponente. So ponente po is basically parang author yan ng decision. Okay? So anyway, going back, ito po kung makita nyo, lahat yan sila may signatures and baka magtaka kayo kasi may dalawa po ditong no part and on leave. Pag ganyan po kasi na hindi sila naging involved
dun sa case na yon, hindi po kasama yung bilang nila. So hindi po porket 13 out of 15 ay ibig sabihin hindi na yun unanimous. Kasi yung basihan po ng unanimous is whether or not bumoto ba lahat ng nag-participate dun sa decision, kung nag-agree ba yung lahat po ng nag-participate. Okay, so yan po. And then yung next po na gusto ko ipakita sa inyo dito is itong pagiging immediately executory din ng resolution na to. And then sinulat din po talaga dito ni Justice Leonen is deemed served on the parties and released upon publication in the Supreme Court website and receipt of the parties of their digital copy. So in-emphasize digital copy kasi baka gawin pang delaying tactics na hindi naman physically na-receive pa, therefore walang notice. Pero dito, kahit na digital copy pa lang via email, kasi ngayon po, e-filing na lang, e-service na lang ngayon. So kung na-receive po yun ng parties involved, immediately executory na agad tong decision na to. And then lastly po, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. No further pleadings shall be allowed. So yan po yung formal way para sabihin na shut up basically or tama na. Yan yung formal way to say it. Okay, so again, bawal na po mag-file. Fully concluded na po talaga yung 2025 impeachment case versus VP Sara. Okay, so ngayon po yung next interesting question natin is whether or not pwede ba to i-refile ng mga complainants. Kung pwede ba nila gamitin yung kaparehas na grounds po yung tungkol sa confidential funds come February 6, 2026. Okay, at ang sagot po dyan is pwede po yan i-refile nila with the same grounds. Kasi ang naging reason naman po kaya na-declare as unconstitutional yung impeachment, yung 2025 impeachment is not because of the merits of the case, kundi because of the technical lapses ng House of Representatives kung saan na-violate nga daw po nila yung 1-year bar rule na protection under the Constitution. And as a matter of fact, diniscuss din yan or binanggit din po yan dito ng Supreme Court. Ito pong part, our ruling does not absolve Petitioner Duterte from any charges. Sinabi na nila to actually noong July 25, 2025. So itong part po na to, I'll be honest with all of you. Kung ikaw po ay isang lawyer or involved in the legal profession, kung makita mo yung decision itself, alam mo naman or masasabi mo agad sa sarili mo na hindi dinesisyonan on the merits kasi klaro naman po sa decision na yung reason for declaring the case as unconstitutional was because of procedural violations ng House. O yan mga kababayan, magbasa lang tayo ng ilang komento. Ito po, hindi ako natuwa sa kakapanood noon sa Senate. Alam nilang mali pero pinagpipilitan pa rin. Buti nilang andyan si Senator Cheese. Thank you Supreme Court. Thank you Supreme Court. Thank you sa Attorneys Information 2028 BP Inday Sara Duterte for President. Walang galang sa Supreme Court pag nagsampa uli ng kaso. Thank you Lord Supreme Court. Maraming salamat Supreme Court. Good evening Attorney Neil. Watching always from Macau. Thank you and the Wonders Philippines. I love you too. You're both pogi, handsome. Nako po, salamat. Divine justice is positive good. God saves the Philippines. Abuhay. Grabe, pati mga nabubulol ni mga ano. Mabuhay po kayo lahat ng nasa Supreme Court. Gabayan po kayo ng Diyos. Salamat po sa 5 judges sa Supreme Court. Nako po mga kababayan, maganda po ito. Ituloy natin. Talagang tuwan-tuwa mga Pilipino. So anyway, kaya ko po yun binanggit kasi para sa akin, kaya to in-emphasize at sinama talaga ng Supreme Court is para po yan sa inyo, the taong bayan. Doon ninyo makikita na si Justice Leonen being the ponente of this decision ay talagang gusto niya maintindihan po ninyo yung dinidiscuss, di ba? Kahit na po technical matters to, legal matters, gusto niya maintindihan ng ordinary member of the taong bayan. And kaya ako po nasabi na most likely yan yung rason kaya nilagay to ni Justice Leonen. Because if you read other decisions si Justice Leonen, other mga articles po niya like dun sa 2023 style book, Supreme Court style book, he really emphasizes na dapat po kaming mga lawyers, we should talk in a manner na maintindihan po talaga ng taong bayan. And that is one of the reasons po kaya I present my videos like this in a very simple manner na madali maintindihan ninyo because I take inspiration po from Senior Associate Justice Leonen na yun nga po, dapat maintindihan kami ng ordinaryong tao kung nag-uusap kami or nagdi-discuss tungkol sa mga batas. Hindi po dapat kami lang mga abogado yung nagkakaintindihan. Okay, so anyway, yan po yung sagot dyan. Pwede po i-refile because again, the reason why this was declared as unconstitutional was because of procedural lapses
and not a decision on the substance or the merits of the case. So currently po, yung klaro pa lang talaga, merong ginawang mali yung House of Representatives which violated the Constitution. Yun yung klaro talaga. But as to whether or not guilty ba sa misappropriation or misuse si VP Sara sa confidential funds, wala pa pong actual resolution as to that issue. Okay, so hopefully klaro po yan. So ngayon, ang next interesting question naman po natin is kung ano ba tingin ko, kung whether or not tingin ko ba magfa-file talaga ng bagong impeachment complaint come February 6, 2026. You have to see this because it looks like witchcraft. Because you Ayan mga kababayan, sa tingin nyo may magfa-file pa ng Feb 6 ng impeachment? Parang wala na eh. Syempre kahit anong i-file nila, hindi tatanggapin ng Korte Suprema. Mga kababayan, yan ang sabi ng Korte Suprema. Nako po, yari na, iyak na. Trillanes, Attorney Conti, iyak na. Po na hopefully you can consider subscribing sa YouTube channel ko if you enjoy my content or my videos. Pag sa YouTube po, 100% free po yung subscription. And Ayan mga kababayan, ay lahat mga subscriber natin, i-subscribe nyo po si Attorney Neil Abayon. Ganun din po mga kababayan, i-subscribe nyo rin ang ating YouTube channel kasi nga maganda po ito. Yung mga ano nila, binabalita ko rin sa taong bayan. Maganda po ito, mga kababayan ko. Siyempre, mga abogado ito. Tulungan natin na dumami sila. hopefully also you can consider liking po itong video na to. So maraming salamat po to everyone and ngayon tuloy po ulit tayo sa video. Okay, so before ko po sagutin, ito pong sasabihin ko will be my personal observation lang based on everything na ginagawa or sinasabi po ng House of Representatives in relation to impeachment and the rules ng impeachment nila. Okay, so hindi ko po kasi masasabi fully kung whether or not magkaka-file kasi at the end of the day, depende po talaga yun sa complainant. But again, I will just be giving my assessment or my personal opinion based on all the current actions po ng House of Representatives. Okay, at yung sagot ko po dyan is sa tingin ko po, hindi pa magkakaroon ng filing sa February 6, 2026. At yung rason po kaya ako nasabi yan is not related to this decision naman because klaro naman sa Duterte versus HOR case na come February 6, 2026, pwede na ulit mag-file kasi nag-lapse na yung 1-year bar rule. But anyway po, going back, my reason is because yung mga statements po currently ng una-una ng Justice Committee and some senior members of the House of Representatives, minimension po nila na gagawa sila ng bagong rules on impeachment proceedings, 'di ba? Tapos itutugma daw nila yon or susundan nila yung Duterte versus HOR case. So because of that, since ano na po tayo ngayon, January 29 and then next week na po, next Friday na yung February 6, sa tingin ko hindi naman siguro po nila mare-ready pa yung rules in a span of days, 'di ba? And aside from that, pwede rin po kasi i-argue na kailangan pa yun i-publish. Although strictly speaking, wala namang publication requirement when it comes to internal rules of the House. But nevertheless, it can be argued na dapat may publication even in a short span kasi right to due process, 'di ba? And diniscuss dito sa Duterte versus HOR, the entire constitution must be read as a whole in relation to due process provisions. But anyway po, masyado na naman ako nagiging technical. So yung point ko lang, due to the short time from today, January 29, going to February 6, mukhang alanganin kung talagang gagawa pa sila ng bagong rules of procedure. So anyway po, you can verify naman, check the statements of the leaders and senior members of the House kung saan sinasabi nila na gagawa sila ng bagong rules. It is because of that reason po, kaya tingin ko malabo pang magkaroon ng filing sa February 6 kasi baka inaayos pa nila yung rules of procedure ng impeachment. Ayan mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Nako. You're telling us, sir, that the impeachment is dead? Yes! Ako na nagsasabi. Supreme Court knows best than the politicians' interest in terms of politics. Hindi pa rin talaga ligtas si BP dahil sa Feb 6, for sure nakaabang na ang mga isasampang kaso ulit sa kanya dahil matatapos na ang 1-year bar rule. Aside from that, yung plunder case na sinampa sa kanya sa ombudsman ang talagang magiging tagilid siya dahil si Remulla ang hahawak nito at alam naman nating lahat na galit siya sa mga Duterte. Dito na papasok ang pag-bend niya ng law. Nako mga kababayan, ayan po ang mahirap dyan.
Okay, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Isang like, isang share po, at isang subscribe. Nako po, masayang-masayang mga Pilipino. Okay, ako po si The Wonders Philippines. Mabuhay po. I-comment nyo po kung taga saan po kayo mga kababayan at ating re-replyan at ma-shoutout ko kayo. Salamat po.